Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa hapon na ito na tayo ay muli nagkasama-sama upang ating siyang sambahin. Maaari niyo po bang batiin yung mga katabi niyo, tsaka yung mga nasa likuran niyo, kaway-kaway. Ngiti naman tayo. Yan. Purihin po ang Panginoon. Totoo po no, na marami tayong nababalitaan ng mga hidwaan. Yun na lamang po nangyayari sa gitnang silangan or sa Middle East. Maging sa bansa natin, may mga conflicts. Maging mismo sa pamilya, sa trabaho, o sa eskwela, hindi po natin maiwasan na mayroon conflict. At yun po yung makakapagpaalala sa atin na meron pala tayong limitasyon. At dahil sa limitasyon natin na hindi natin kayang makontrol yung lahat, nagkakaroon din tayo ng mga parang pagkabalisa. Nagkakaroon tayo ng doubts, ng mga pag-aalala, ng pag-aalinlangan. Pero maliwanag po yung sinasabi ng Biblia sa Pilipos 4, 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, totoo nga po na kami ay maraming pwedeng kabalisahan na maisip, marami kaming pag-aalala. Pero salamat Panginoon na meron ka pong panawagan at paalala na huwag po kaming mabalisa sa anumang bagay. Dahil nanariyan ka po Panginoon, ikaw po ang Diyos na handang magbigay sa amin ng kapahingahan, ng kapayapaan na hindi po kayang ibigay ng mundong ito. At salamat din sa kapanatagan na ang Diyos namin ay tutugon sa aming mga panalangin. At sa aming sama-samang pagsamba ngayong hapon na ito, Panginoon, patuloy na hinahayaan namin ang pagkilos niyo po sa buhay namin. Bukas po ang aming mga puso at nahahanda po kaming magpasakop sa inyo habang sinusuko namin ang aming buhay at ang aming pagpapahayag ng kadakilaan ninyo at pagnanais namin na maging Diyos ka at Panginoon ng aming buhay, na siyang aming sasambahin, papupurihan at pasasalamatan. Samahan niyo nga kami, Panginoon, sa aming pagsamba sa inyo. Ikaw po ang aming maitaas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke. Nagulat siguro kayo, no? Luke chapter 9. Babasahin po natin ang verses 28 to 36. Luke 9, 28 to 36. Tayo po'y tumayo at magbigay galang sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Luke 9:28. Now about 8 days after these sayings, he took with him Peter and John and James and went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered, and his clothing became dazzling white. And behold, 2 men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Now Peter and those who were with him were heavy with sleep. But when they became fully awake, they saw his glory and the 2 men who stood with him. And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. Not knowing what he said, as he was saying these things,
A cloud came and overshadowed them, and they were afraid as they entered the cloud. And the voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen one. Listen to him." And when the voice had spoken, Jesus was found alone, and they kept silent and told no one in those days anything of what they had seen. Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Tayo manalangin. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling namin ang inyong pagpapala upang kami sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita ay magkaroon ng pag-unawa at pagsunod. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Para dun sa ating mga guests, sa tuwing Communion Sunday, which usually the first weekend of the month, tayo po ay bumabalik sa ating series of messages tungkol sa ating Panginoon. At ito ay nasa Gospel of Luke po tayo na ating pinamagatang God the Son, Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapon na ito ay ang pangitain ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos. The vision of the glory of the Son of God. At ang ating teksto ay yung ating binasa sa Luke chapter 9, verses 28 to 36. Nung nakaraan nating pag-aaral, sa verses 21 to 27, kung naalala po ninyo, nakita natin ang hamon na inilatag ng ating Panginoon sa lahat ng susunod sa Kanya. At yung hamon niya hindi magaang. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kakaiba po ito sa tinuturo ng ating kultura. No? Sa ating kultura, ang ating naririnig, obey your thirst. No? Or, ang na-appreciate nila ay mga self-made men. No? Pero ang ating Panginoon, sabi niya, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung inyong aalalahanin, sa chapter 9, verse 22, ang ginulat ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, sinabi niya, the Son of Man, siya yun, must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised. So, rejected, killed, suffer, ang narinig siguro ng mga alagad niya. So, siya ay nagbigay ng isang pangitain ng kanyang magiging pagsakripisyo para sa ating mga pagkakasala. Siguro bahagya lang nila narinig yung and on the third day be raised. Marahil mga kapatid, sila ay nagulumihanan lahat ng hina kasi 3 taon na nilang sinusundan si Jesus. Iniwan nila ang kanilang mga negosyo, kanilang mga pamilya, kanilang hanap buhay. Sila ay sumunod sa Kanya at ginawa ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos. Ang kanilang buong pag-asa ay Siya ang magpapasok ng kaharian ng Diyos. Para sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay yung pagbalik ng national political superiority ng Israel. Inaasahan nila na si Jesus, kung siya nga ang Mesiyas, ang anak ni David, siya ang mag-occupy ng throne ni David. Totoo naman po yun. Kaya lang nung siya ay unang dumating, hindi po yun ang kanyang layunin. Ang layunin niya, nung siya ay unang dumating, ay palayain ang kanyang mga hinirang, hindi sa pag-uusig ng Roma, kundi sa pagkaalipin ng mga tao sa kasalanan. So yun ang kanyang unang layunin. Kaya nga sinabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sinabi pa niya, for whoever would save his life will lose it.
But whoever loses his life for my sake will save it. So ang hinihingi ng ating Panginoon, katulad ng kanyang sariling pagsasakripisyo ng kanyang sarili, hinihingi niya ang pag-alay ng buhay natin, buhay ng kanyang mga alagad. Na hindi lang sila makakaranas ng paghihirap, maaari pa silang mamatay. At sa totoo lang, bawat isa sa kanila ay nakaranas ng isang masakit at malagim na kamatayan, pero lang siguro si John. Lahat po sila ay namatay violently. Lahat po sila ay kanilang inialay ang kanilang buhay. Pero paano sila makakatagal sa kanilang faith walk, sa kanilang pananampalataya, kung yun lang ang nasa isip nila? Yan palagi ko mga kapatid, ang dahilan kung bakit siya nagpakita ng kanyang sariling totoong anyo sa kanila. So sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin ang pangitain ng kalwalhatian ng anak ng Diyos. Kanyang ipinasilip sa kanyang mga alagad ang tunay niyang anyo, ang tunay niyang kalwalhatian. Ito ang totoo ni Kristo. So mahirap sabihin si Kristo na magpakatotoo ka kasi lalabas ang kanyang kalwalhatian. Ito ang kanyang tunay na anyo. So sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin yan. Ito ay kanyang pinahintulot upang hikayatin ang mga mag-aalay ng kanilang buhay para manalig sa kanya. So mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-aaral ngayong hapong ito, ng transfiguration ng ating Panginoong Hesus, ay upang mahikayat tayo na magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Sapagkat kung ating susundin talaga ang inuutos ng ating Panginoon, ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Alam ninyo yan. Madalas tayo ay naaapi, madalas tayo ay nahihiwalay sa ating mga mahal sa buhay o sa ating mga kaibigan. Madalas tayo nagkakaroon ng paghihirap, ng pagsubok, dahil pinatitibay tayo ng ating Panginoon. Yan ay kanyang ipinangako sa lahat ng susunod sa kanya. So para naman mahikayat tayong lahat, ipinakita niya ang kanyang sariling kalwalhatian. So ang una natin makikita dito ay pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kalwalhatian na siya nga ang tagapagligtas na dapat nating pagkatiwalaan, pinatunayan niya sa kanyang pag-iibang anyo. Pinatunayan niya sa kanyang pag-iibang anyo. Verses 28 and 29. Now about 8 days after these sayings, kaya ko po binasa yung previous section. Pagkatapos daw po ng mga 1 linggo. Ngayon kung babasahin niyo yung account na ito sa Matthew 17 at sa Mark chapter 9, ang nakalagay po doon, after 6 days. Yung 8 days po ni Luke, siguro kasama yung first day, kasama yung current day, at yung in-between ay 6 days. So ang ibig sabihin mga more or less, kaya sabi niya, now about 8 days. Alam natin na ito ay isang estimate. About 8 days after these sayings, kinuha niya si Peter, si John, at si James. Itong tatlong ito ay ang kanyang inner circle. Ito yung pinakamalapit niyang mga alagad, mga disipulo. Maraming pagkakataon na silang tatlo ay kasama ng Panginoon sa kanyang pananalangin, lalo na nung siya ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, ito ring tatlong ito ang kasama. No? Ngayon, ang order ng pangalan nila, palagi si Peter ang una. Una dahil siya ang pinakamaingay. No? Pangalawa, dahil siya ang parang pinuno ng grupo. Pero si John at si James, dito, inuna ang pangalan ni John. Sa ibang pagkakataon, Peter, James, and John. Kasi mas nakakatandang kapatid, si James. Hindi ito yung James na sumulat ng Epistle of James. Yung James po na yon ay half-brother ng ating Panginoon. Hindi ito yon. Si James, ang kuya ni John. Ang tawag po sa kanila, the sons of thunder.
So sila po ay magkapatid, sila po ay mangingisda. Ang pinaka-partner po nila ay si Peter at si Andrew. So magkapatid na Peter at Andrew, magkapatid na James and John, ang magpartner sa fishing business. Sila po, iniwan nila lahat ang kanilang kabuhayan, iniwan nila ang kanilang mga pamilya at sumunod kay Jesus para lang marinig sa kanya na siya ay pupunta sa Jerusalem, siya ay tatanggihan ng mga pinuno ng relihiyon doon, siya ay lilitisin, siya ay gugulpihin, at siya ay papatayin. At on the third day, he will be raised. Siyempre, hindi nila maintindihan yung he will be raised. Kasi never pa nangyayari yun eh. Kaya siguro sa John chapter 11, pinakita ni Jesus na kaya niya magbuhay ng mga patay. Nakita niya sa Luke, nabasa natin sa Luke chapter 7. Binuhay niya yung anak ng balo na galing sa town of Nain. So alam natin na kaya niya bumuhay ng mga patay, pero kaya niya bang mabuhay mula sa patay? Hindi pa nila naunawaan yun. Kaya naman, siya ay umakyat sa isang bundok, went up on the mountain. Merong use nung definite article na the. Kaya hindi ito kahit na anong bundok lang. He did not go up on a mountain. He went up on the mountain. Siguro hindi na specify ni Luke kung ano yung bundok kasi alam na siguro ng kanyang yung mga bumabasa ng gospel niya kung ano yung mountain na yun. Ngayon alam natin na sila ay malapit sa Caesarea Philippi. Pag pupunta po kayo sa Holy Land, sumali kayo ng Holy Land Tour, meron pong magdadala sa inyo sa Mount of Transfiguration, kung saan reportedly nangyari itong event na ito. Yung mountain po na yon ay Mount Tabor, 7 miles south of Caesarea Philippi. So malayo. Itong the mountain ay malapit sa Caesarea Philippi. So dapat, hindi Mount Tabor. Palagay ko, Mount Hermon. Yung Mount Hermon po, nakakatuwa po yun. Sa foot po ng Mount Hermon, merong isang bukal na tuloy-tuloy lang ang labas ng tubig. Hindi nyo alam kung saan nagmumula. Yung bukal po na yun po nagsusupply ng tubig sa buong River Jordan at sa buong Sea of Galilee at siya ay mag-e-end up sa Dead Sea. Pambihira po yung bukal na yon, ang tawag nila Teldan. No? Doon yung makikita na pambihira yung bundok na ito. Marahil po, ang pinakamaganda kong hula ay doon sila nagtungo. Doon po nagtungo ang ating Panginoon upang anong gagawin niya? He went up on the mountain to pray. To pray. Pinananalangin ni Jesus ang kanyang mga disipulo na 8 days ago, o isang linggong nakakalipas, ay hinamon niya na mag-alay ng kanilang buhay. Sabi niya, iaalay ko ang buhay ko, in the same way, iaalay niyo rin ang buhay niyo. Iaalay ko ang buhay ko, ngunit ako ay mabubuhay na maguli. Kayo naman, hinihingi ko, na ialay nyo rin ang inyong buong buhay para maglingkod sa akin. So pinanalangin ni Jesus. Alam niya na siguro itong mga alagad niyang ito ay nangangamba. Kailangan ng encouragement, kailangan ng panalangin. Kaya siya ay umakyat sa bundok na iyon at kanyang ipinanalangin ang kanyang mga alagad. Kumuha siya ng 3, itong pinakamalapit sa kanya. Alam nyo, ang ating Panginoon na Jesus, kapag meron siyang malaking gagawin, palagi niyang pinangungunahan ng panalangin. Sa Luke chapter 6 verse 12, bago niya pinili o tinawag yung 12 apostol, sabi doon, in these days, he went out to the mountain to pray, and all night, he continued in prayer to God. Tapos tsaka niya tinawag yung kanyang 12 apostles. Ang ating Panginoon, ipinananalangin niya ang lahat ng sumusunod sa Kanya.
Hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Ang sabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, dahil siya ang ating pinakapunong pari, consequently, He is able to save to the uttermost. Pinakakumpletong salvation. Ibig sabihin, hindi tayo mawawala, hindi tayo manghihina, hindi tayo lalayo, hindi tayo malalaglag. He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Yan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Towards the end ng Luke, meron pong sasabihin ng ating Diyos pagkatapos ng kanyang resurrection, sinabihan niya si Peter na I prayed that Satan will sift you like wheat, yuyug-yuging kang parang arena. But I prayed that when you have been restored, you can help your brethren. So ang ating Panginoon palaging ipinapanalangin tayo na umaasa sa Kanya, nananalig sa Kanya, nag-alay ng ating mga buhay para sa Kanya. Kaya ang sinasabi niya dito, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong manghina. Ang ating pong salvation ay secure, hindi dahil tayo'y matibay, hindi dahil tayo'y magaling magtiis, kundi dahil siya ay mahigpit, kumapit. At siya ang nananalangin para sa ating lahat. Pinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Ang sabi sa verse 29, and as he was praying, the appearance of his face was altered. Heteros, nag-ibang anyo. And his clothing became dazzling white. No, mas maputi pa sa labas sa surf. Ano na ba ang ano ngayon? Detergent. Di ko na alam. Tide. Meron pa bang Tide? No? Mas maputi pa kaysa doon. Pinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Hindi ito reflected light. Itong light na ito ay nagmumula sa kanyang sarili. Ang kanyang suot ay naging dazzling white dahil ang ilaw ng kanyang pagka-Diyos ay tumakas sa kanyang human form. At ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Ang sabi ng ibang verses ng Bible, halimbawa sa Daniel chapter 7 verse 9, ito yung tungkol sa the Ancient of Days, tungkol sa the Son of Man. Ang sabi niya doon, thrones were placed and the Ancient of Days took his seat. His clothing was white as snow. Ang snow nga, medyo madumi pa no? So ito, dazzling white. No? Sa Psalm 104:2, covering yourself with light as with a garment. Ang light na parang sikat ng araw, ang kanyang tunay na anyo. So mga kapatid, pinakita niya ang kanyang tunay na anyo upang hikayatin sila, si Peter, si John, si James, na magpakatatag sa gitna ng kahirapan na kanilang dadanasin. At tiyak ang Panginoon, sinabi naman niya sa kanila, He gave them ample warning. Siya ay nagbigay ng babala sa kanila. John 15:18, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. John 16:33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sinabi niya ito nung the night before his betrayal, the night before his passion. Hindi pa siya nagpupunta sa krus. Sabi niya, I have overcome the world. So kayo ay susubukin, kayo ay makakaranas ng paghihirap, ng pagsubok, but I have overcome the world. Take heart, sabi niya. Huwag kayong mawala ng tapang, ng lakas ng loob, because I have overcome the world. Sabi ni Paul sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus
will be persecuted. Will be, hindi maybe. Will be. Will be persecuted. Pangako po. Ito ang isang promise na ayaw natin i-claim. No? Lord, sinabi mo sa iyong salita that all who live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. I claim that promise, O Lord. Ayaw natin, no? Ayaw natin ng hirap. But we will be persecuted if we desire to live a godly life in Christ Jesus. Sabi sa 1 Peter 4:12-13, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. Huwag daw tayo masusurpresa kung tayo ay makaranas ng pagsubok, ng paghihirap, ng pag-uusig. As though something strange were happening to you. Hindi po pambihira yan sa isang mananampalataya. Maasahan ninyo na kapag kayo ay nabubuhay ayon sa Panginoong Hesus, kayo ay susubukin, kayo ay maghihirap. Siyempre, ayaw nating masyadong ilakas yun, no? Parang gusto natin, come unto me, all of you labor and have heavy laden, and I will give you rest. But you will suffer. No? Parang binubulong lang natin, and by the way, no? You will suffer. Pero hindi, ang ating Panginoon, sinabi niya, you will be persecuted. You should not be surprised as if something strange were happening to you, but rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Yung glory niya, ipinasilip na niya kay Peter na sumulat nitong verse na ito. Kaya alam ni Peter kung anong sinasabi niya. Nakita na niya ang kalwalatian ng Diyos. Kaya siya ay nagpakatatag hanggang sa huli. Hanggang siya ay pinatay in an inverted cross. Dahil sabi niya, ayaw niya mamatay kapareho ni Jesus. He is not worthy. Pangalawa, hindi lang pinatunayan sa kanyang pag-iibangan nyo ang kanyang kalwalhatian, ay pinagtibay ng kanyang mga propeta. Verses 30-31. And behold, two men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Nagpakita bigla si Moses at Elijah, ang simbolo ng batas, si Moses, at ng mga propeta, si Elijah. Ngayon, itong tinanong ko sa sarili ko nung inaaral ko po itong tekstong ito. Paano kaya nalaman nung mga alagad, kasi si Luke ang nagsulat nitong gospel na ito, malapit po siyang kaibigan ni Peter, tsaka ni John. So, tinanong niya yung dalawa. Ano pa nangyari dun sa Mount of Transfiguration? Uy, nagpakita si Moses at si Elijah. Kung ako si Luke, tatanungin ko, paano nyo nalaman kung sino si Moses at kung sino si Elijah? Meron ba silang name tag? Nung sila'y lumabas, Hi, I am Moses. No? I represent the law. No? Hi, I am Elijah. I represent the prophets. Hindi nyo ba naisip kung paano nila nalaman? Hindi sinabi sa teksto kung paano So pwede tayo manghula, no? Palagay ko, wala naman kasi silang kakaibang itsura. They were already in glory. Galing sila ng langit No, siguro kumikinang din sila, no? Si Elijah, baka hindi na siya yung kanyang garb na parang meron lang siyang parang wild man costume. Si Moses malamang hindi kamukha ni Charleston Heston, no? Yung mga may edad ng konti sa inyo, napanood yung The Ten Commandments, kilala nyo kung sino ang sinasabi ko. Yung mga hindi nakakakilala, i-research nyo na lang sa Google, no? Sino si Charleston Heston? Hindi po ganun ang itsura ni Moses. Hindi po natin alam ang tiyak, pero malamang nagpakilala sila doon sa tatlo.
Ako si Moses, ha? Ako si Elijah. Ang isa pang katanungan ko, paano sila biglang lumitaw doon? Alam nyo, sa lahat ng mga Old Testament characters, ang kakaiba, ang pagkakamatay, ay iilan lang. Halimbawa, si Enoch, sa Genesis chapter 5, he walked with God and then he was no more. He walked into glory. No? Siya ang unang ni-rapture ng ating Panginoon. No? Si Moses, sa Deuteronomy 34, o sa Exodus 34, walang nakakaalam kung saan siya namatay at kung saan siya nilibing, sapagkat ang Panginoon ang naglibing sa kanya. Walang sinabihan si God na, dito ko nilibing si Moses. Sa aklat, ayon kay Jude, meron doon eksena na parang pinag-aawayan ng demonyo at ng mga anghel ang katawan ni Moses. So alam natin na siya ay namatay, pero hindi natin alam kung paano siya kinuha ng Diyos. Si Elijah, hindi namatay. Naalala nyo? No? Si Elijah ay sinundo ng chariots of fire. No? At inakyat. Ang nakakita si Elisha, yung kanyang magiging successor. So si Moses at si Elijah, parang hindi sila namatay ng normal. So hindi natin alam kung yun ang dahilan kung bakit bigla silang nagpakita dito at kung bakit kilala sila as Moses and Elijah. Pero itong natitiyak ko, kaya sila nandoon, sila ay kumakatawan sa Old Testament. Si Moses sa Law, no? Yung first 5 books, yung Pentateuch, siya po ang sumulat noon. Si Elijah, siya ang kumakatawan sa lahat ng mga propeta. No? So the Law and the Prophets, ang kanilang representation. Sa end ng Luke, pagkatapos na mabuhay na maguli ng ating Panginoon, sa Luke 24, verse 27, na kasama niya yung dalawang disciple na hindi siya nakilala. No? Doon natin makikita yung isang word na, and his appearance was altered. Doon sa section na yon, meron ding word na ganon na hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. No? At ang sabi niya sa verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Naglalakad sila papuntang Emmaus, nag-Bible study ang ating Panginoon. At inumpisahan niya kay Moises hanggang sa mga propeta. So yung dalawang section na yon, yun po ang tawag ng mga kapanahunan ni Jesus ng Old Testament, the Law and the Prophets. Sa verse 44, same chapter, ganon din ang gamit niya. These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms. So kasama na yung Psalms. Yun yung third classification ng mga books of the Old Testament. So ang kanilang binabanggit ay ang Old Testament. Anong ibig sabihin nun? Dahil si Moses at si Elijah ay sumulat at nagbigay ng hula ng mangyayari sa Mesiyas, sa pinili ng Diyos, sa ating tagapagligtas. Di ba si Moses sa Genesis 3:15 pa lang, ni-record niya yung sinabi ng Panginoon doon sa serpent, sabi niya, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ito ang tatalo sa'yo, Satanas, sabi ni God. Sa Genesis 12:3, siya yung offspring. And in you all the families of the earth will be blessed, sabi ni God kay Abraham. Si Jesus po yun, ang pagdadaanan nung. Sa Genesis 22:18, inulit niya yung pangako. In your offspring shall all the nations of the earth be blessed. Lahat po ito sinulat ni Moses. Lahat po ito ay tungkol kay Kristo Jesus. At ngayon, binibigyan nila ng parangal sa Mount of Transfiguration ang taong kanilang binigyan ng pagkahula. Lalo namang marami dun sa and all the prophets. No? So,
Mga kapatid, nandun yung dalawa upang bigyan ng parangal ang kanilang dakilang Mesiyas. At sila ang nagbigay ng pagtitibay na si Jesus ngayon. Ano ang kanilang pinag-usapan? Sabi sa verse 31, who appeared in glory and spoke of his departure. Departure. Yung pong salitang departure ay exodus. Sounds like Exodus. Si Moses po ang nanguna nung unang Exodus from slavery sa Egypt. Si Jesus ang mangunguna nung pangalawang Exodus from slavery to sin. Nakikita niyo yung paglalarawan na binigay dito ng ating teksto, no? Pinag-usapan nila yung kanyang kamatayan. So sinabi ni Jesus sa chapter 9 verse 22, ako yung mamamatay. Nung dumalaw si Moses at Elijah, kanilang binanggit sa kanya na nasa plano nga ng inyong ama ang inyong pagkamatay. So nagpakita sila upang pag-usapan ang kanyang paglisan sa mundo. Ito ang patunay na ang walang sala na buhay ni Jesus at ang walang salang pagkamatay niya ay nasa kalooban ng Diyos noong simula pa. Kaya kahit yung suffering niya sa cross, sabi sa Isaiah 53:10, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Yun ay lahat ng hula ng mga propeta tungkol sa Mesiyas. Pangatlo, hindi lang pinatunayan sa kanyang pag-iibagan nyo, pinagtibay ng kanyang mga propeta. Baka inisip nyo, bakit nyo tinawag na propeta si Moses? Prophet po siya. Siya ang unang propeta na tinawag ng Diyos upang isulat ang batas. Si Elijah po ang latter prophet. No? Number 3, pinaranas sa kanyang mga alagad yung kanyang glory, yung kanyang transfiguration. Sabi sa verses 32 to 33, now Peter and those who were with him were heavy with sleep, but when they became fully awake, they saw his glory and the two men who stood with them. So nakita nila si Moses at Elijah, walang name tag, nagpakilala lang sa kanila. And as the men were parting from him, so lumisan na si Moses at si Elijah. Si Peter, siyempre si Peter na naman. No? Yung si Mr. Foot and Mouth Disease. Ito na naman, may sinabi na naman ng pabalang-balang. Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. Tapos sinabi ni Luke, pansin yung editorial comment ni Luke, not knowing what he said. No? Sa Mark chapter 9, verse 6, meron ding comment si Mark. For he did not know what to say, for they were terrified. So natatakot siya, kinakabahan siya, pero dahil meron siyang need na palaging mauna sa pagsasalita, nabitawan niya itong salita na ito. Ang gusto niya lang ay lagi na lang sambahin yung tatlo na ito. Ang isa pang masama na ginawa niya, parang pinagtapat-tapat niya si Jesus kay Moses at kay Elijah. Ganong nakakaangat si Jesus sa kanila. Alam nyo, ito ang karanasan na nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Itong karanasan na ito. Kahit na mali ang sagot ni Peter, kahit na mali ang kanyang reaction, nakita niya ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Nakita ni John. Nung sila ay sumulat ng Gospels nila, ng letter ni Peter. Sabi ni John sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Saan niya nakuha yun? Nakuha niya yun sa Mount of Transfiguration. Si Peter, nung sinulat niya ang kanyang second letter, 2 Peter chapter 1, verses 16 to 18. For we did not follow cleverly devised myths, when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Hindi pa naman
Bumabalik ang Panginoon natin noon. Di naman sinulat ni Peter ito, sila nga ay inuusig. Di ba? For when he received honor and glory from the Father, and the voice was borne to him by the majestic glory, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." We ourselves heard his voice, his very voice, born from heaven, for we were with him on the holy mountain. Ito naalala ni Peter. At sa kanyang buong buhay na pagsisilbi sa Panginoon, ito ang nagbigay ng encouragement at lakas ng loob sa kanya. At ganun din dapat sa atin. Nagbigay si Peter ng isang mungkahi. Anong gagawin natin doon sa suggestion niya, Pastor? Well, sabi nga ni Luke, not knowing what he said, huwag na natin bigyan masyado ng pansin. No? Sinasabi lang nila, sobrang takot nila siguro, dahil si Peter ang pinakamadaldal, kung ano-anong nasabi niya. Pero ang nasabi niya ay ang isang pagnanasa ng kanyang puso na mapanatili na lang ang ganong klaseng kaluwalhatian. Pero hindi pa panahon. Darating yung panahon na yon para sa kanila. At tunay nga nung sila ay pinatay dito sa mundong ito, lahat sila ay pumasok sa kaluwalhatian ni Jesus na nasilip na nila. Kaya lang, kung sila ay mamatay, tumakyat sa kaluwalhatian, nakita nila ng buong buo. So yung ninanasan ni Peter dito sa kanyang suggestion ay naging reality para sa kanya nung siya ay nakarating sa kaluwalhatian. Fourthly, at huli, ang kanyang kaluwalhatian ay pinagtibay ng kanyang ama. Tingnan niyo verses 34 to 36. As he was saying these things, a cloud came and overshadowed them. Ito yung cloud na bright cloud. Ang tawag nila, the Shekinah glory. No? And overshadowed them and they were afraid. Sabi nga ni Mark, kaya ako ano sinasabi ni Peter, because we were terrified. No? And they entered the cloud. Hindi ito yung cloud na Amazon cloud, yung AWS, o yung Azure ng Microsoft. Hindi ito yung data cloud. Ito yung cloud of the glory of God. Kasi iba na ngayon ang intindi natin sa cloud no? Meron ka bang cloud account? Meron siguro. Pero hindi ito yung cloud na yun. Hindi ito yung cloud na kinanta ni Joni Mitchell. I've looked at clouds from both sides now. From up and down and still somehow. It's clouds illusions I recall. I really do not know clouds at all. Hindi ito yung cloud na yun. Yung cloud na ito ay yung kaluwalhatian ng Diyos. Bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos, kapareho ng kanyang pagbaba ng panahon ni Moses. They were afraid as they entered the cloud. So sinakluban sila ng cloud. And a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen one. Listen to him." Naalala siguro ni Luke yung kanyang sinulat sa chapter 3 nung baptism ni Jesus. Di ba? Bumaba si Jesus nasa tubig, ang Holy Spirit descended like a dove, and then a voice from heaven said, "This is my son, with whom I am well pleased." Ngayon, sabi niya, "This is my son, my chosen one." Yung my chosen one na yun, my Messiah, my Christos, my anointed one. Parang inuulit ng Panginoon ang sinabi niya sa Isaiah 42:1, sa Isaiah 45, sa Isaiah 53, sa Isaiah 49, He is my chosen one. Siya ang pinili ko na maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Listen to Him. Yan ang sinabi ni Moses sa Deuteronomy 18:15. Sabi ng Panginoon sa kanya, "The Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him." Ang actual word sa Deuteronomy 18:15, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen." So yan, isang pagpapatibay ng Ama na siya ang piniling anak, na siya ang piniling Mesiyas at wala nang iba. Binikas ng Diyos Ama ang kanyang pagpapatibay sa pagka-Diyos at pagka-Mesiyas ng kanyang mahal na buktong na anak.
galing na sa langit. Narinig ni Peter, narinig ni John, narinig ni James. Si James, masyado maaga namatay, Acts 12, pinatay na siya. Pero si Peter at si John ang naging haligi ng unang-unang iglesia sa Jerusalem. At ang kanilang partner na pumalit kay James ay si James din, na half-brother ni Jesus, na naging chairman ng elders ng Jerusalem Church. Pero yung dalawang yon, nandun sila sa bundok mismo, nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Mantakin niyo kung anong magagawa nun sa inyong puso. Makita niyo ang kanyang kaluwalhatian. Kanina lang sa ating church family luncheon, ating church family conference, nagpakita ng mga statistics si Pastor, mga taong inilapit ng Panginoon sa ating iglesia, na pumasok, naging bisita, nakarinig ng gospel, tumanggap ng Panginoon sa Panginoon dito, naligtas, binautismuhan. Hindi ko alam kung bakit gumagawa ang Diyos ng ganon sa pamamagitan natin ng mga makasalanan. Isang napakalaking pribilehiyo. Naluha po ako kanina sa kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos sa ginagawa niyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, nangako ang ating Panginoon na siya ay babalik at kukunin ang kanyang mga mananampalataya upang kasamahin niya sa kaluwalhatian. Sa John 14 verses 1 to 3, ang sabi niya, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also." Nangyari na po yun kay Peter, kay John, tsaka kay James. Nung sila ay nilagutan ng hininga sa buhay na ito, ang susunod na higop nila ng hangin ay ang hangin ng kaluwalhatian sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yung kaluwalhatian na nasilip lang nila ang kaunti ng bahagya, preview, kumbaga. Nakikita na nila ng buong buo sa kalangitan ng ating Panginoon. Pinatunayan niya ito sa kanyang mga apostol sa bundok ng kanyang pagbabagong anyo. At ito ang mabuting balita na kanilang ipinahayag sa buong mundo. Mga kapatid, sa ating pagse-celebrate po ng Lord's Supper sa araw na ito, kailangan po natin unawain kung ano ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng ganitong pribilehiyo na makaniig siya, na makipag-ugnay sa Kanya, na magkaroon ng kaugnayan sa buhay na Diyos. Tayo ay makasalanan, wala tayong karapatan tumayo sa Kanyang harapan. Dahil sa ating kasalanan, kung tayo ay haharap sa Kanya ng ganun-ganun lang, tayo ay mamamatay, masusunog. Dahil ang Kanyang kaluwalhatian ay busilak at nakabubulag. Ngunit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, na siya naman ating inaalala sa ating communion, tayo ay mayroong tagapagligtas. Ang sabi ng Diyos, "This is my Son, my chosen one. Listen to Him." Ang sabi niya, "No one can come to the Father." Yan po ang ating tragedy bilang mga sinners. No one can come to the Father. Sabi niya, nung umalis yung rich young ruler na malungkot, sabi niya, "With man, it is impossible. It is impossible for man to save himself. No one can come to the Father," sabi ni Jesus sa John 6:44. Unless, sabi niya, the Father draws him. Unless it is granted to him by the Father. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus.
At ano ang ating makakamit kung tayo ay mananampalataya kay Jesus? Ang kanyang katuwiran. Sapagkat nabuhay siya ng isang walang salang buhay upang ang kanyang pagiging matuwid ay kanyang maibigay sa atin, maipataw sa atin. At siya ay nagpunta sa krus na mayroong walang salang kamatayan upang sa kanyang walang salang kamatayan tayo ay magkaroon ng kapatawaran, katuwiran at kapatawaran kung kayo ay mananalig kay Jesus. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay narito ngayon o kung kayo ay nakikinig online, kung hindi pa kayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, wala po kayong part dito sa communion na ito. Sapagkat ito po ay isang memorial. This is to remember Him. Kung kayo ay wala pa sa Kanya, there is nothing to remember. Pero sa ating pananalangin sa oras na ito, maaari po kayong sumigaw sa Kanya, humingi ng tawad, at Siya ang magliligtas sa inyo. Kaya tayo po ay mananalangin, ating ipangungumpisal ng tahimik ang ating mga pagkukulang sa Kanya, at hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Panginoon, kayo nga po ang manguna sa aming pagdiriwang na inyong banal na hapunan. Nawa, Panginoon, kung meron man sa amin na naririto ngayon na hindi pa nananampalataya sa inyo at tumatalikod sa kanilang mga pagkakasala, nawa sa oras na ito, O Diyos, sa kanilang pagsambitla sa inyo, ng nahingi ng inyong kahabagan. Mahabag po kayo, Ama, at iligtas niyo po sila upang sa aming pagsasalo-salo sila ay makasama namin sa banal na hapunan na ito. At ngayon mga kapatid, tahimik nating ipangumpisal sa ating Diyos ang ating mga pagkukulang sa Kanya. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.